Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at umaasa sa inyong SSS o GSIS pensyon, makinig kayo ng mabuti dahil may mga bagong rules ngayong Nobyembre hanggang Disyembre 2025 na kailangan ninyong malaman. Hindi ito simpleng announcement lang, kundi mga pagbabagong maaaring direktang makaapekto sa halaga ng inyong monthly pension, sa kung kailan kayo makakakuha ng inyong pera, at sa kung paano ninyo ma-maximize ang inyong retirement benefits. Alam ko, marami sa inyo ang umaasa sa bawat piso ng pensyon para sa gamot, pagkain, kuryente, at pangangailangan ng pamilya. Kaya naman, importante na maintindihan natin kung ano ang mga pagbabagong ito bago pa mag-end ang taon. Narinig ko na ang mga balita na maraming pensioners ang nagulat dahil sa unexpected changes sa kanilang payout amounts at ayaw naman nating mangyari sa inyo yan. Sa video na ito, tatalakayin natin ng detalyado ang 5 pinakaimportanteng bagong rules na dapat ninyong tandaan. Pag-uusapan natin kung paano nakakakuha ng automatic increase sa inyong pension, kung kailan ang exact dates ng inyong 13th month pay ngayong December, kung paano hindi makakaligtaan ang deadline para sa document updates, at kung paano makakapag-claim ng 2 pensyon kung nagtrabaho kayo sa both private at government sectors. Tandaan, walang maliit na pera pagdating sa pensyon, at ito ang pera na pinaghirapan natin magtrabaho ng maraming taon. Kaya magstay kayo hanggang dulo ng video na ito. Dahil sa huli, may special tips ako na makakatulong sa inyo para mas ma-maximize pa ang inyong monthly income mula sa SSS at GSIS. Una sa lahat, pag-usapan natin ang pinakamalaking balita para sa SSS pensioners ngayong 2025 at ito ay ang automatic pension increase na nagsimula na ngayong taon. Alam nyo ba na ang SSS ay nag-announce ng 3 taong pension reform program na magsisimula noong Setyembre 2025 at magpapatuloy hanggang 2027? Ibig sabihin, hindi lang isang beses ang tataas ang inyong pensyon, kundi 3 taon na sunod-sunod na pagtaas. Pakinggan nyo to. Kung kayo ay retirement pensioner o disability pensioner, makakakuha kayo ng 10% increase bawat taon. Halimbawa, kung ang regular monthly pension nyo ngayon ay 5,000 piso, sa 2025, magiging 5,500 piso na yan. Tapos sa 2026, tataas pa ulit ng 10% base sa new amount, kaya magiging 6,050 piso na. At sa 2027, tataas pa ulit, kaya aabot ng 6,655 piso. Tingnan nyo yung pagkakaiba mula 5,000 hanggang 6,000, 655 piso, yan ay halos 1,655 piso na additional income every month. Samantala, kung kayo naman ay survivor pensioner, meaning nakakakuha kayo ng pension dahil sa namatay na spouse or parent, mayroon din kayong increase pero 5% kada taon. Maganda dito, automatic ito, meaning hindi na kayo mag-a-apply or pupunta pa sa SSS office. Automatikong credited na sa inyong bank account ang increased amount. Ngayon, maraming nagtanong, bakit may increase? Ito ay dahil sa inflation at rising cost of living. Ang gobyerno ay nag-recognize na ang 5,000 piso ngayon ay hindi na katulad ng 5,000 piso noon. Kaya ang SSS Board, kasama si President Marcos at Finance Secretary Ralph Recto ay nag-approve ng reform na ito para tulungan ang 3.8 milyong retirees sa buong bansa. Importante rin na maintindihan na hindi ito nangangahulugang tataas ang inyong contribution kung kayo ay nagtitrabaho pa rin. Ang increase ay nanggagaling sa investment performance ng SSS Fund at efficient collection systems. Pero tandaan, ang increase na ito ay hindi pareho para sa lahat ng pensioners. Nakadepende ito sa inyong current pension amount. Kaya kung mas mataas na ang pension nyo, mas malaki rin ang idadagdag sa inyo, pero kahit ganon, lahat ng qualified pensioners ay makikinabang sa reform na ito. Ngayon, ano ang dapat ninyong gawin? Wala.
Pero dapat ninyong i-check ang inyong bank account every month para makita ninyo kung tama ang credited amount. Kung may discrepancy, agad na tumawag sa SSS hotline or pumunta sa nearest SSS branch. Mayroon din silang My SSS online portal kung saan pwede ninyong i-verify ang inyong pension records. At isa pang importante, make sure na updated ang inyong contact information sa SSS para hindi kayo makaligtaan ng important announcements tungkol sa inyong pensyon. Pangalawa, pag-usapan natin ang pinakahihintay ng lahat ng pensioners bawat taon, ang 13th month pension para sa Disyembre 2025. Alam nyo ba na parehong SSS at GSIS ay nagbibigay ng 13th month pension benefit bawat taon? Ito ay equivalent to 1 month of your regular pension, meaning kung ang regular monthly pension nyo ay 7,500 piso, ang 13th month pension nyo ay 7,500 piso din. Ngayon, kailan ba ito ilalabas? Based sa mga previous years, ang target release date ay first week of December 2025. Pero minsan, as early as last week ng November, may mga pensioners na nakakakuha na ng kanilang 13th month pension. Ang SSS ay nagde-deposit directly sa bank accounts ng mga pensioners na nakaregister sa disbursement system. Kung kayo ay naka-enroll sa SSS Disbursement Account Enrollment Mechanism o DAEM, automatic na makikita nyo sa inyong ATM o bank account ang dagdag na pera. Samantala, ang GSIS naman ay nagde-deposit through eCard Plus or UMID cards. Importante na siguruhin na active ang inyong card at nakalink sa tama na bank account. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito para sa inyo? Ibig sabihin, sa December, instead of receiving lang ng regular 7,500 piso pension, makakakuha kayo ng 15,000 piso total dahil kasama na ang ika-13 buwan. Imagine yung relief na mararamdaman nyo, lalo na ngayong panahon ng Christmas kung saan maraming gastusin para sa regalo, Noche Buena at iba pang pangangailangan ng pamilya. May mga nagtanong din, taxable ba ang 13th month pension? Ang sagot ay hindi. Lahat ng pension benefits, including ang 13th month pension, ay tax-exempt under Philippine law. Ibig sabihin, ang full amount na makukuha nyo ay sa inyo na talaga, walang bawas. Ngayon, sino ang entitled sa 13th month pension? Lahat ng active SSS or GSIS pensioners na walang account suspension, pati na rin ang survivors at dependents na nakakakuha ng monthly survivors pension ay entitled din sa 13th month payout. Pero tandaan, dapat active ang inyong account. Kung may issue sa inyong pension status, halimbawa kung may pending document requirements kayo or may irregularity sa inyong records, maaaring ma-delay or hindi kayo makakuha ng 13th month. Kaya importante na i-verify nyo na lahat ay in order bago dumating ang December. Pumunta sa SSS o GSIS office or i-check online ang inyong account status. Kung may problema, ayusin nyo agad para hindi kayo maperwisyo sa Pasko. At isa pa, kung first year nyo pa lang as pensioner, pwede pa rin kayong makakuha ng 13th month pero prorated basis sa kung ilang months na kayo tumatanggap ng pension for the year. Pangatlo, at ito ay napaka-importante, may bagong document update requirements para sa lahat ng SSS at GSIS pensioners na dapat ninyong gawin before mag-end ang taon. Nakalagay sa mga announcements na nagsimula last Mayo, 2025, lahat ng pensioners ay kinakailangang mag-submit ng updated personal and financial records. Pero marami pa ring hindi nakakagawa nito, kaya nag-i-issue pa rin ang SSS at GSIS ng reminders. Ano ba ang mga kailangan ninyong i-update? Una, valid government-issued ID tulad ng passport, UMID card, o driver's license. Segundo, latest proof of address tulad ng utility bill, barangay certificate, o bank statement na nagpapakita ng inyong current address. Pangatlo, bank account information para ma-verify na tama ang account kung saan nire-release ang inyong pension. At pang-apat, ang life certificate or annual confirmation of pensioners or ACOP.
Ang life certificate ay proof na buhay pa kayo at qualified pa rin to receive pension. Lalo na importante ito para sa mga pensioners na 80 taong gulang pataas o mga nakatira sa abroad. Ngayon, ano ang mangyayari kung hindi kayo makapag-submit ng mga documents na ito? Ang inyong pension payments ay maaaring ma-delay o masuspend temporarily hanggang makomply nyo ang requirements. Imagine na Disyembre na, Pasko season, tapos biglang hindi dumating ang inyong pension dahil lang sa kulang ang documents. Ayaw naman nating mangyari yan, kaya ang advice ko, kung hindi nyo pa nagagawa ang document update, gawin nyo na ngayon. Pumunta sa nearest SSS or GSIS office, dalhin ang lahat ng required documents at i-submit. Pwede rin naman online kung may access kayo sa My SSS portal o GSIS Touch app. Pero kung hindi kayo maalam sa technology, mas safe na pumunta na lang sa office para may tutulong sa inyo personally. Tandaan din na ang processing time ay maaaring umabot ng ilang linggo, lalo na kung maraming pensioners din ang nag-submit ng documents. Kaya mas maaga ninyong gawin, mas okay. At isa pa, kung may nakita kayong error sa inyong records, pagkatapos ninyong mag-submit, agad na i-report para makorek ka agad. Hindi ko gustong marinig na merong mga pensioners na hindi nakakuha ng Enero 2026 na pensyon dahil lang sa hindi na-verify ang kanilang documents. Magtipid tayo ng oras at sakit ng ulo, gawin na ngayon habang maaga pa. Pang-apat, at ito ay isang malaking opportunity para sa mga nag-work, both sa private at government sectors during their careers. Pag-usapan natin kung paano makakakuha ng both SSS and GSIS pensions. Marami sa inyo siguro ay nagtrabaho sa private company for several years, tapos nag-transfer sa government service, or vice versa. Ang tanong, pwede ba kayong makakuha ng pension mula sa both SSS at GSIS? Ang sagot ay oo, pero may conditions. Ang basic rule ay ganito. Dapat separate at non-overlapping ang inyong periods of employment sa private at government. Ibig sabihin, hindi pwedeng same time na nag-contribute kayo sa SSS at GSIS. Halimbawa, kung nagtrabaho kayo sa private company from 1980 to 1995 at nag-contribute sa SSS, tapos nag-transfer kayo sa government service from 1996 to 2020 at nag-contribute sa GSIS, qualified kayo para sa both pensions. Pero dapat kayo ay nag-meet ng minimum contribution requirements para sa bawat system. Para sa SSS, kailangan ninyo ng at least 120 months o 10 taon ng kontribusyon. Para sa GSIS, kailangan ninyo ng at least 15 taon ng serbisyo sa gobyerno. Ngayon, isa pang importante, hindi pwedeng nag-refund kayo ng inyong SSS contributions nung nag-transfer kayo sa government. Kapag nag-refund kayo, nawala na ang inyong entitlement sa SSS pension. Maraming pensioners ang nagkamali dito noon. Kaya kung hindi pa kayo nag-refund at nag-preserve nyo ang SSS contributions nyo, congratulations, qualified kayo para sa both pensions. Paano naman ang application process? Kailangan ninyong mag-apply separately sa SSS at GSIS. Hindi automatic na makukuha nyo ang both. Mag-prepare ng lahat ng employment records, contribution records, at supporting documents para sa bawat agency, pumunta sa SSS para mag-file ng retirement claim, tapos pumunta rin sa GSIS para mag-file ng retirement claim din. Maaaring tumagal ang processing ng ilang buwan, kaya mag-apply na kayo bago pa kayo officially mag-retire para pagdating ng retirement age nyo, ready na ang both pensions. Ngayon, magkano ba ang matatanggap nyo? Depende ito sa inyong contribution history sa bawat system. Kung mas maraming years at mas mataas ang contributions nyo, mas mataas din ang pension. Halimbawa, kung ang SSS pension nyo ay 8,000 piso per month at ang GSIS pension nyo ay 12,000 piso per month, makakakuha kayo ng total of 20,000 piso every month. Plus, both SSS and GSIS ay magbibigay ng 13th month pension sa December, meaning additional 20,000 piso pa yan. Tingnan nyo ang difference ng retirement income kung makakakuha kayo ng both pensions versus isa lang. Kaya kung qualified kayo,
Huwag palampasin ang opportunity na ito. At isa pa, pati ang survivor benefits ay pwede rin makuha ng inyong spouse o dependents mula sa both systems pagkamatay nyo kung pareho kayong entitled. Kaya ang planning para sa dual pension ay hindi lang para sa inyo, kundi para rin sa future ng inyong pamilya. Panglima at huli, pag-usapan natin ang payment schedules at kung paano siguruhing hindi kayo makakaligtaan ng inyong monthly pension ngayong Nobyembre at Disyembre 2025. Maraming pensioners ang hindi aware kung kailan exactly nire-release ang kanilang pension, kaya minsan na-late sila sa pagbabayad ng bills or sa pagbili ng gamot, kaya importante na malaman natin ang exact schedule. Para sa SSS, ang pension release ay nakadepende sa penultimate digit ng inyong SSS number. Ibig sabihin, ang second to the last number ng inyong SSS ID. Halimbawa, kung ang SSS number nyo ay 34-100-123,456, ang penultimate digit nyo ay 7. Ang SSS ay may schedule for each digit, usually from the 10th to the 25th of the month. Kaya kung ang digit nyo ay 7, usually around 19th or 20th of the month kayo nakakakuha, i-check nyo ang official SSS website o tumawag sa hotline para malaman ang exact date base sa inyong number. Samantala, para sa GSIS, mas simple ang schedule. Ang GSIS pensyon ay nire-release every 8th of the month. Kung ang 8th ay Saturday, Sunday, or holiday, ang pensyon ay i-release on the last working day before the 8th. Halimbawa, ngayong Disyembre 2025, kung ang ikawalong araw ay weekend, ang pensyon ay i-release probably on December 5 or 6. Ngayon, paano naman ang 13th month pension? Ang SSS ay usually nag-release ng 13th month in 2 batches. First batch ay para sa pensioners with dates of contingency within the 1st to 15th day of the month, usually released late November or first days of December. Second batch naman ay para sa pensioners with dates of contingency within the 16th to last day of the month, usually released early December. Ang GSIS naman ay usually nag-release ng 13th month pension first week of December din, credited together or separately sa regular December pension. Ngayon, ano ang dapat ninyong gawin para siguruhing makukuha nyo ang pension on time? Una, make sure na updated ang inyong bank account information. Kung nag-change kayo ng bank o nag-close ng old account, agad na i-update sa SSS o GSIS para hindi ma-redirect sa wrong account ang inyong pension. Segundo, i-activate ang online banking app nyo para makita nyo real-time kung dumating na ba ang pension. Hindi na kailangan pumunta sa ATM araw-araw para mag-check. Pangatlo, kung delayed ang pension ng more than 3 days from the expected date, agad na tumawag sa SSS or GSIS hotline. Minsan may technical issues or may issue sa inyong account na kailangan i-resolve. At pang-apat, mag-budget based sa expected pension date. Kung alam nyo na sa ikawalo ng GSIS at around ika-20 ng SSS ang dating ng pensyon, i-plan nyo ang bills at groceries around those dates para hindi kayo maubusan ng pera. In between, may additional tip din ako para sa inyo. Kung nag-aantay kayo ng 13th month pension ngayong December, huwag kayong mag-splurge agad. Dahil maraming gastusin sa Pasko, mag-allocate ng specific amounts para sa gifts, food, at iba pang pangangailangan. Pero mag-save din ng portion para sa January, kung saan wala ng 13th month at balik regular pension lang. Maraming pensioners kasi ang nagsasayang ng buong 13th month sa December, tapos sa January nagkakaproblema na naman sa budget. Kaya mag-plan ahead, mag-save ng at least 30 hanggang 40% ng 13th month para sa emergency fund o para sa January expenses. At kung kaya, mag-invest din ng small portion sa low-risk investments tulad ng time deposits o government bonds para may additional income in the future. Mga kababayan, yan na ang 5 pinaka-importanting bagong rules at updates para sa SSS at GSIS pensioners. Ngayong Nobyembre hanggang Disyembre 2025. Ulitin natin. Una,
May automatic pension increase na nagsimula na ngayong taon para sa lahat ng SSS pensioners, 10% para sa retirement at disability, 5% para sa survivors. Pangalawa, ang ika-13 buwang pensyon ay ilalabas sa unang linggo ng Disyembre, katumbas ng 1 buwan ng inyong regular pension at tax-free. Pangatlo, mag-update ng documents before mag-end ang taon para hindi ma-delay o masuspend ang inyong pensyon sa 2026. Pang-apat, kung qualified kayo, pwede kayong makakuha ng both SSS at GSIS pensions pero mag-apply separately at make sure non-overlapping ang employment periods. At panglima, tandaan ang payment schedules. SSS ay nakadepende sa penultimate digit ng number nyo, GSIS naman ay every 8th of the month, at both ay nagbibigay ng 13th month sa early December. Insondan chitubaw ay inyong pera, inso ay benefits na pinaghirapan ninyong magtrabaho ng maraming taon, kaya huwag kayong mahihiyang magtanong, pumunta sa offices o tumawag sa hotlines para makakuha ng clarification. Mas okay na magtanong ng paulit-ulit kaysa magkamali at mawala ang inyong pensyon. At sa mga nag-aasiwa ng elderly parents or grandparents, tulungan nyo sila sa pag-comply ng requirements at pag-manage ng kanilang pension. Maraming senior citizens kasi ay hindi marunong gumamit ng technology or nahihirapang pumunta sa offices dahil sa edad na. Kaya samahan nyo sila, tulungan nyo sila para sigurado na hindi sila mapapabayaan. At sa huli, remember that government agencies like SSS and GSIS ay nandyan para tulungan kayo. May hotlines sila, may offices sila, at meron na ring online services. Gamitin nyo ang resources na yan para ma-maximize ang inyong benefits. At kung may naririnig kayong rumors or fake news tungkol sa pensyon, i-verify nyo muna sa official sources bago maniwala. Maraming scammers kasi ang kumakalat ng false information para manghuthot ng pera sa mga seniors, kaya ingat tayo palagi. Kung helpful ang video na ito, i-share nyo sa inyong kaibigan, kapatid, o kapitbahay na pensioners din. Maraming seniors ang hindi aware sa mga updates na ito, kaya tulong tayo sa isa't isa. At kung may questions kayo, ilagay sa comments section at susubukan kong sagutin ang lahat. Maraming salamat sa pakikinig at panonood, at sana ay mas informed na kayo ngayon tungkol sa inyong pension benefits, mag-ingat kayo palagi, at maging wise sa pag-manage ng inyong pera. Hanggang sa susunod na video, paalam at God bless sa inyong lahat.